Ano na po natin, no? Isa-isahin na po natin kung ano po yung magaganap ngayon. Una po, nanghingi nga tayo ng update dito po sa mga tauhan ni BP Sara kung nagkita na po finally si BP Sara at saka si Tatay Digong, no? Kasi alam naman nating lahat na si BP Sara, si Senator Robin Padilla at si Attorney Harry Roque ay naroon na po sa The Hague, Netherlands para po makipagkita kay Pangulong Duterte. Si BP Sara po, siyempre gusto niyang malaman, no? Tatay niya yan. Si Attorney Harry Roque naman, gusto niya po na mapasama kasi si Harry Roque po ay isa sa 5 Pilipino na recognize ng ICC bilang abogado. So hindi po lahat ng abogado ay pwedeng mag-abogado sa ICC. Kinakailangan recognize ka ng ICC bago ka tumayo bilang counsel. Okay. Ano po ba yung mangyayari ngayon, no? Bakit ko po sinasabi na maaring pansamantalang makalaya si Pangulong Duterte? Tandaan po nyo, no? Iba po yung nangyari rito sa Pilipinas. Pangyayari po rito sa Pilipinas. At iba po yung pangyayari dyan sa the Netherlands, no? Yung sa ICC po, yung kaso po sa ICC, iba rin po yung kinaso nila Pangulong Duterte, ang mga anak ni Pangulong Duterte dito sa Supreme. Ngayon ang tanong ng nakakarami, paano kung magkakontra, paano kung magkakontra yung hatol court at ng ICC? Wala sana tayong problema kung hindi nagmarunong itong gobyerno natin. Hindi ba? Kung nirecognize sana nila yung local court, chinek muna dito kung tama yung pagkaka-aresto. Tapos, yung local court natin na nag-surrender sa ICC, hindi sana sila namumblema ngayon. Nagmadali sila minadali nila Alam nyo naman kung bakit nila minamadali para hindi na makapag-issue ng TRO. Yun po. Yun pong intention yung madaliin. Hindi nyo dinaan sa local court. Diyan po kayo may magkakaproblema pag nagpasya yung ating Supreme Court na taliwas sa pagpapasya ng ICC. Halimbawa, sinabi ng Supreme Court natin, kasi ang habeas corpus po, iharap sa korte yung actual na body. Yan po yung hinihingi. So pag sinabi ng Supreme Court na iharap nyo sa korte si Pangulong Duterte, ibig sabihin nun korte sa Pilipinas. So dapat isoli siya ng ICC. Pag sinabi naman ng ICC na tuloy na yung trial nila, may dalawang korte na magkaiba, no? So ipaubayan na po natin yan sa mga eksperto. Pero dapat may manaig kanino may jurisdiction. Sa aking humble opinion, wala naman jurisdiction ng ICC. Pag nagpasya po ang Supreme Court, dapat po sundin natin mga Pilipino. Dahil ang Supreme Court po ay may actual, no? May actual po na may actual pong jurisdiction yung Supreme Court dito po sa Pilipinas. Pero yung ICC po, questionable. Kaya nga nagmamadaling ibigay doon sa Supreme Court. Tapos na po ang meeting sa ICC. Hindi nga natin nalaman, akala namin ilalive. Wala pong natuloy na live. Ako nga aabang dahil ni-live ko rin sa kabila, wala rin. Hindi rin po natuloy yung pagla-live natin. Anyways, ngayon, ano po yung mangyayari, no? Alam na po natin na naroon na si BP Sara, hindi pa po nagkakausap. Pag nagkausap po sila ni Pangulong Duterte, tsak po yan, magbibigay po ng pahayag sa media. Okay, sana may mga vlogger na makapunta, no? Okay. Ito po yung mangyari.
ano po yung pag-uusapan sa pre-trial? Yan. Ang pag-uusapan po sa pre-trial, siyempre, the initial appearance is one of two proceedings before actual trial takes place. No? May dalawa pong proceedings bago yung actual trial. Start na ba? Teka lang, tignan lang natin. Wala na, nakapag-start na ako eh. Pa mag-start man sila, it's too late na para sa akin. Pero kung gusto nyo na manood dun, sa nag-start na, ano magagawa ko. Anyways, balik po tayo rito. Cancel. Kung kailan, ako nakaset up na talaga ako eh. Kaya lang nawala eh. I love Monday.com. What's Monday.com? You don't know Monday.com? This is Teka lang ha. Kasi ang hihirit po, kasi ang inihirit po, ihihirit po ni BP Sara, kaya po siya nagpunta pala ron, ay para po, isa pa po sa sinasabi ni BP Sara, na gagawin ni BP Sara doon ay para mai-atras itong pre-trial na to. Okay, Tatay Digong. Pati si Tatay Digong nagpe-French. Ang galing naman ni Tatay Digong. Mamaya po, papaliwanag natin mamaya kung ano po naganap. Pag naibalita na po sa English yan. Okay naman pala eh. Hindi na rin pala natin maintindihan eh. Ngayon, ano po yung pag-uusapan nila? Una po, pwede pong hilingin, pre-trial po to eh, no? Pwede pong hilingin ni Tatay Digong, ng kampo po ni Tatay Digong, yung pagkakaroon po ng conditional release o pansamantalang makalaya. Ito po ay magaganap dahil hindi naman po magta-trial pa, no? So ibig sabihin, habang hindi pa po nagta-trial, pwede pong humiling sila Pangulong Duterte ng tinatawag nating conditional release. Kumbaga sa atin, piyansa. Magpapiyansa para pansamantalang makalaya na kung magkakaroon na po ng, pero bounded lang po siya. Parang yung piyansa nga, hindi ka pwedeng, hindi po pwede na, hindi ka po pwede na, meron po, tinignan nga po natin eh. Meron po kanina na, meron pong, kaya lang hindi po natin maintindihan dahil Dutch po. Yan. Okay, ito lang po yung ito lang po yung ibig sabihin, parang meron pala yan kahit na gaano kabigat. Hindi katulad dito sa Pilipinas, depende sa kaso. No, dito po pansamantala pong makakalaya si Tatay Digong. Ang tawag po doon sa atin yung nagpiyansa, dito po sa kanila ang tawag naman ay conditional release. Okay. So may condition po yung conditional release, no? Yung the person must not travel beyond territorial limits set by pre-trial chamber without the explicit agreement of the chamber. Okay, the person must not go to certain places, etc., etc. The person must not contact directly or indirectly victims or witnesses. Ayan. Kaya po pwede po, the pre-trial chamber also makes several important considerations including the views of victims or witnesses that could be at risk as a result of a release of conditions imposed. Okay, next step. Pagkatapos po ng pre-trial, the next step is hearing for the confirmation of charges before trial. According to the ICC, this process may be held even in the absence of person charged. So kung nagkaroon po ng, ang di ko lang po masigurado, kung binigyan po ng conditional
conditional release si Tatay Digong, kung babalik po ba siya sa Pilipinas or dito sa meron